Ay nako, kumpirmado na po itong paglagapak ng rating ni Pangulong Marcos Jr. at kasabayan ng paglagapak yung rating din ho ni Senate President Chis Escudero. At itong kumpirmasyon na ito ay inilabas ho ng Pulse Asia sa kanilang survey na bumaba yung trust at approval ratings ni Pangulong Marcos Jr. At ito ho ang kumukumpirma sa binabanggit ho natin na naunang survey ng Publicos Asia. Di ba? Noon ay lumitaw ho na talagang bagsak din ang trust rating ni Pangulong Marcos Jr. Bagamat yung iba, ang sinasabi nako, baka naman may kinikilingan yung nag-survey niyan at kanilang pinagdududahan. Pero ngayon nako, kumpirmado na ho. Kasi itong Pulse Asia ay sabihin natin, napakatagal na ho ito sa kanilang ganitong uri ho ng pagsusurvey. So panoorin po natin at mapakinggan yung paliwanag ho rito mismo ng taga Pulse Asia at para maging malinaw po sa ating lahat, mga kababayan. At kung bakit bumagsak ang trust at approval ratings ni Pangulong Marcos Jr. at sa kabilang banda ay patuloy na tumaas naman yung trust at approval ratings ni Vice President Sara Duterte. Ito, panoorin po ninyo mga kababayan. Para trust rating ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. sa Pulse Asia Research Survey nitong Marso. Lumalabas na mahigit kalahati ng mga na-survey ay hindi aprobado at di nagtitiwala sa Pangulo. Ginawa ang survey ilang linggo matapos isuko ng gobyerno si dating Pangulong Rodrigo Duterte sa International Criminal Court. His trust and approval ratings are less than majority, but his distrust and disapproval ratings are at the majority level. He has to regain the trust and the approval of majority of the public. Halos 10 percentage points naman ang binaba ng approval at trust ratings ni Senate President Francis Escudero. Mas marami ang hindi sigurado kung nagtitiwala at aprobado sa kanila ang trabaho niya o hindi. Habang mahigit kalahati naman ang hindi aprobado at hindi nagtitiwala kay House Speaker Martin Romualdez matapos tumalon ng 14 at 15 percentage points ang kanyang disapproval at distrust ratings. Halos di naman nagbago ang kanyang trust at approval ratings. Lumabas rin sa survey na bagsak para sa mayorya ng mga na-survey ang trabaho ng gobyerno sa isyong pinakamalapit sa kanilang sikmura. There has to be attention given with regard to employment, sources of income, and also, and this is a very difficult thing, controlling the high prices of commodities. Inflation has eased, but it's pretty difficult for government to address it. He has to start really addressing those major concerns. No? The inflation issue has been there for quite some time. It's always the most urgent concern mentioned by Okay, so yun Filipinos po, across ang administrations. binabanggit ito, ni Ginong Ronald Holmes na kung saan ay talagang patuloy yung pagbulusok ko, yung pagbagsak ng trust at approval ratings ni Pangulong Marcos Jr. At maging ito pong si Senate President Chis Escudero. So yun ho, at ang sinasabi ho ng Pulse Asia ay tila nakaapekto kasi makalipas po ng mga ilang araw ay nang mabilis na arestuhin ito pong si dating Pangulong Rodrigo Duterte at dalhin po sa ICC sa The Hague, Netherlands. Ay talagang, ito ang dami. Ibig sabihin, alam nyo ho, sa isang Pangulo ng bansa, napaka-importante po yung trust at approval rating. Kasi ibig sabihin, kapag nagtitiwala sa iyo, ang mayoryan ng iyong mamayan, kung ano man ang iyong mga programa na gagawin, di ba, ay mabilis mong maipa-implement. Kasi sa ngayon, kapag naglunsad ang isang Pangulo ng kung anumang programa at sistema dito po sa ating bansa, kung marami pong walang tiwala sa kanya, pagdududahan yung kanyang mga motibo o dito yung kanyang layunin, wala pong mangyari sa ating gobyerno. Kaya hindi po ito pwedeng baliwalain po ng ating gobyerno. Ito hong trust at approval ratings ng Pangulong Marcos Jr. Kasi napaka-importante, alam nyo, sa isang pagpamumuno sa isang bansa, kahit na hindi lang ho dito sa Pilipinas, maging sa iba't ibang mga bansa sa daigdig, kanilang ginagawang basihan ay itong mga, di ba, yung mga trust at approval ratings na yan. So dito po sa Pilipinas,
yan ho, importante. Pero ang nakapagtataka ho mga kababayan, sa kabila ng panggugulpe, pamubugbog at sabihin natin parang pinagtutulungan. Kasi yung po nagiging perception, pinagtutulungan ho ng administrasyon at kanilang mga kalyado, ito pong si VP Sara Duterte, tumaas pa ho. At lalong tumaas ho yung kanyang formal na pagkalas dito po sa Marcos Jr. administration at sabihin natin yung Office of the Vice President, talagang nagsulo na ho siya. Eto, 'di ba? Ang kadalasan na sinasabi pag vice presidente walang masyadong walang yung parang ibig sabihin talagang walang ginagawa. Ang sabi nga, spare tire lang ho, reserva yan kapag may nangyari sa Pangulo, siya lang papalit. Pero dito ho sa pagkakataong ito, bakit bagsak at nawalan po ng tiwala ang marami kay Pangulong Marcos Jr. at kay Vice Presidente Sara Duterte ay patuloy na tumataas yung tiwala sa kanya. Ito, panoorin po muli natin yung paliwanag ho ni Ginoong Ronald Holmes ng Pulse Asia. Ito You have issues such as fighting criminality and fighting graft and corruption becoming one of the top 5 concerns. In this case, maybe there are narratives that are being circulated that the administration has failed to address these concerns. Base pa sa survey, si VP Sara Duterte lang ang pasado sa mahigit kalahati ng mga na-survey. 59% ang kanyang approval rating habang 61% ang trust rating. Nabawasan naman ng 10 percentage points ang kanyang disapproval at trust ratings. Her approval and trust is largely based on whatever she has done, statements. Of course, I don't know how far she has communicated to the public what the Office of the Vice President has done, independent of the administration. She has gone out of this administration mid-last year, and that distancing from the administration probably shielded her from the disapproval and distrust of the key personalities, more especially the President. Pero ani ho, Okay, so yun ho mga kababayan, at binabanggit ho ni Ronald Holmes na parang nakabuti pa ho yung pagkalaso ni VP Sara Duterte dito po kay Pangulong Marcos Jr. dahil sa ito raw po ang naging dahilan para siya po ay makaiwas at madamay dito sa kawalan ng tiwala ng publiko sa kay Pangulong Marcos Jr. At bukod ho rito mismo sa Pangulo na wala akong tiwala, ay hindi rin po nagugustuhan ng mga Pilipino, mayorya, yung mga issue po, di ba, sa pagkain, sa inflation, talagang mataas po ang bilihin ngayon Okay ho, yung ating mga listeners, yung ating mga viewers, di ho ba, talagang napakataas po ng bilihin ngayon at lahat po umaaray. Mahirap man o mayaman, yung mga talagang sabihin natin kapos ang kita ho, nagrereklamo. Ako rin mismo, nagrereklamo, napakataas ng bilihin ngayon, at yung sinasabi nilang bigas, taas pa rin ho. At napakalayo ho ito sa, siyempre, yung pangako ho na 20 pesos kada kilo. Kahit nasabihin natin na yung pangako noong 20 pesos, kahit 30 na lang ho, ibaba nyo sa 30 pesos. Pwede na Kaya ito ho, lumilitaw ho talaga, mga kababayan, na talagang bagsak. Ito ho, panoorin nyo ito. Ito yung eksakto para makita nyo ho. Yung talagang marami po ang walang bilib. Ayan biruin nyo. Ayan, nakita nyo ho. Yung talagang mga walang bilib sa Pangulo at yung tumaas po yung ratings ni VP Sara. Maliwanag ho yan. Panoorin yan. Ayan, Okay, so yung trust rating, ito 25%, 54% ang hindi pa nagtitiwala sa Pangulo. At sa approval naman, yung ibig sabihin kontento o sang-ayon sa performance ng Pangulo sa kanyang pagganap sa tungkulin ay 25% lang. So 53% ang mas hindi po kontento. Samantalang kay VP Sara Duterte, 61% ang may tiwala. Taso. At 59% yung approval. So 16% yung walang tiwala. At hindi ko kontento sa sa binabanggit sa trabaho ng Vice Presidente. So anong ibig sabihin ho nito, mga kababayan? Di ba? Kumaga sa alam mo, sa base po sa mga kasaysayan dito po sa ating bansa, ako matagal-tagal na rin po ako na tumutugay sa politika.
sa lahat po ng mga presidente. Ito maliban lang ho ito siguro aalisin ho natin yung administrasyon noon ni dating Pangulong Gloria Macapagal Arroyo. Talagang yung sa panahon ng midterm elections noon ay hindi po talaga siya popular kasi sa pagsisimula pa lamang ng kanyang panunungkulan yung election, 'di ba? Nag-take over ho siya kay Erap Estrada. Tapos talagang napaka-popular noon ni Erap Tapos nung nag-eleksyon, may mga aligasyon na di umano na nagkadayaan, dinaya niya di umano ito pong si FPJ. Tapos pumutok pa ho yung Hello Garcia skandal. So talagang pagpasok ho ng midterm elections, talagang grabe ho ang napaka-unpopular. So yun, isa-isang tabi ho natin. Dito ho tayo kay Marcos Jr. na ang sinasabi, di ba, kaya ang dami ho nagsiksikan na mga kandidatong senador at na maging sa lokal na makapasok ho sa alyansa at sa administration party. Bakit ho? Kasi kadalasan pangkaraniwan, tradisyon na na kapag ang isang pangulo sa kaligitnaan ng kanyang termino powerful, talagang napaka makapangyarihan at napaka-popular. Di po ba? Pero ngayon, tila kabaliktaran po nangyari dito ho kay Pangulong Marcos Jr. na kung saan ay nasa kaligitnaan pa lang ng kanyang termino ay napakababa na po ng pag-aaproba at tiwala sa kanya ng taong bayan. Alam nyo ho, yung approval at trust ratings, napaka-importante yun. Ulit-ulitin na ho natin dahil sa yan po ang magsisilbing sandata niya para kung ano man yung kanyang mga magiging desisyon at sa mga programa para po sa mga Pilipino. So, ito ang tanong, bakit nga ba bumaba ang trust rating at approval ratings ni Pangulong Marcos Jr.? Ito, may nagsabi na mismo yung kanyang kapatid. Bakit daw ho? Kasi naliligaw po ng landas yung kanyang kapatid na si Marcos Jr. Ito, panoorin natin mga kababayan para malaman nyo isa ho sa mga dahilan. Kasi kanina binabanggit ng Pulse Asia, isa po sa mga dahilan yung 5 ho, yung sa pagkain, di ba? Kabuhayan. Tapos yung sa graph on corruption, ang dami ho ng mga aligasyon ng mga katiwalian dito po sa ating gobyerno. Di ba? Yung sa security. Alam niyo naman ho, talagang tumataas po ang krimen at yung pinakahuli, di ba? Sunod-sunod yung kidnapping dito po sa ating bansa, yung pagpatay. So, yan po ang ilan. Tapos yung sa trabaho. So, napakarami. Ito ho, ang sabi ho ni Senator Amy Marcos. At maaaring ito, sasang-iunan natin kasi talagang ang numero ho nagsasalita mayorya po ng mga Pilipino ang ayaw po kay Pangulong Marcos Jr. Walang tiwala. Birum nyo, 54%. So lagpas po sa kalahati na wala pong tiwala kay Pangulong Marcos Jr. at hindi po sila nasisihan. So ito, panoorin po natin, mga kababayan, mismo galing sa kanyang kapatid. Ito, si Senator Amy Marcos. Siguro maintindihan na lamang ako na hindi na tama ang landas ng administrasyon na nanghihinayang talaga ako. Para sa akin, malaking trahedya sa amin to. Kaya sana pinagdadasal ko lagi ang aking kapatid na mabalik sa tamang landas dahil hindi na tama itong mga pangyayari, itong politika na mapang-api, mangpahigante, hindi na siya ayos. Tutukan natin ang problema ng mamamayan. Balikan natin ang ating tungkulin. Siguro, ang sasabihin ko na lamang, Holy Week, magmuni-muni tayong lahat, ipagdasal natin na maiwasto ang pagkakamali. May pagkakamali rin naman ako at hindi ako kung minsan nakikipag-usap ng maayos, pero sana mag-usip-isip lang tayong lahat at balikan yung mga turo ng aking ama. Okay, so yun ho, mismo si Senator Amy Marcos, ang ate, kapatid ho ni Pangulong Marcos Jr. ang nagsabi na naliligaw po ng landas itong si Pangulong Marcos Jr. At ang sabi niya ho, sakto ho ngayon na Holy Week, Semana Santa ay magnilay-nilay. Siguro pangunahan na ito mismo ni Pangulong Marcos Jr. na kung saan siguro review niya lang ho. Kasi ganun ho talaga dapat kapag leader. Merong lumabas na resulta ng survey. Naku, ang daming wala ng tiwala sa akin.
at ang dami na hindi kontento sa aking trabaho. Ano kaya ang dahilan? So ganyan ho dapat, re-reviewin mo. O ano ang dahilan, bakit ganon? At lumabas sa survey. Kasi nung una, yung publiko medyo binaliwala pa ho nila yan yung publiko sa Asia. Tapos ngayon, lumabas ho ulit sa Pulse Asia na ho ito, mga kababayan, na kilala ho at sabihin natin, hindi rin po matatawaran yung kredibilidad at integridad nitong Pulse Asia. Bagamat marami ho nagsasabi na false Asia ho yan, depende. Pero dito, kinukumpirma ho ng Pulse Asia yung naunang resulta ng survey ng Publicos Asia. So yun ho. At ito ho, yung kapatid ho mismo ni Pangulong Marcos Jr. na si Senator Amy Marcos ang umamin na nawawala na po, naliliis ng landas yung kanyang kapatid, yung administrasyon ni Marcos Jr. So yun ho, sakto, Holy Week ho ngayon. Mr. President, siguro maganda, reviewin nyo ho kung ano ho mga naging mali nyo at kung pwede nyo ay ituwid. Importante ho dito mga kababayan dahil sa talagang napakahirap po ng buhay ngayon dito po sa Pilipinas at matindi ho ngayon yung init politika dito po sa atin at siguro ano bang pwede nyong gawin ituwid kasi ang isa po sa napakarami ho na nagsasabi na baluktot na ginawa ni Pangulong Marcos Jr. ay ito hong mabilis na pag-aresto at pagpapakulong kay dating Pangulong Rodrigo Duterte diyan po sa ICC sa The Hague, Netherlands. Di ba? At lumitaw sa Senate committee hearing na talagang hindi po nabigyan ng due process ang isang Pangulo. Kaya bilang isang pangkaraniwang mamayan, sabihin sa dating Pangulo at anak ng kasalukuyang nakaupo na Vice Presidente, ginawa nyo yan, paano pa sa akin sa amin ang pangkaraniwang mamayan? So ganun po magiging persepsyon ng taong bayan, di po ba? Tapos, bukod po dyan, ay yung dating, alam nyo, running mate niya, katambal noong 2022 elections, talagang ginigipit, pinagtulungan tungkol sa kung ano namang confidential funds na impeach po sa mababang kapulungan ng Kongreso at maharap po sa impeachment trial. So, ganun ho, mga kababayan. Tapos, kaya naman ito, si Senate President Chis Escudero, alam nyo na kung ano mga mga pahayag niya, no? Ay bagsak din ho ang rating at sa mga nakaraan ho kasi kapag sinasabing Senado parang independent ho, independiente talagang kahit nakaalyado ng Pangulo yan hindi pwedeng diktahan. So ngayon yun ho nagiging perception ng taong bayan, di po ba? So abangan ho natin kung magpapatuloy itong pagbagsak ni Pangulong Marcos Jr. sa mga ratings. Yun ho. Pero kung hindi niya po i-correct ang nasabing kanyang mga maituturing na di umano'y kamalian, wala ho tayong magagawa. Hindi natin malaman kung saan patutungo ang ating bansa. At sa ngayon ay abangan din natin ang magiging resulta ng eleksyon at sana po ulitin natin maging mapayapa at lumabas po yung tunay na kagustuhan ng taong bayan. So, Mr. President, sakto ho, Holy Week, Semana Santa, sabi po ng inyong kapatid, magmuni-muni at reviewin at ituwid mo ang landas para sa kabutihan ng sambayanang Pilipino. Maraming salamat po sa ating mga listeners at viewers at kung kayo po ay may mga komentaryo dito po sa isyong ito, kung kayo ba ay naniniwala na talagang marami po ang wala ng tiwala sa Pangulo at hindi kontento sa kanyang trabaho. Sige, mag-comment po kayo. At para mas maganda yung diskusyon na ito. Kasi meron na tayong numero na pinagbabasihan. Hindi po ito fake news. Hindi ko po ito invento. Nung unang lumabas, Publicos Asia, bagsak, lagapak ang trust rating ng Pangulo. Ngayon naman lumabas ulit ang survey naman ng Pulse Asia, bagsak, lagapak ang approval at trust rating ni Pangulong Marcos Jr. kasama kay Senate President Chis Escudero. So, yun ho, numero. Ibig sabihin, taong bayan ho nagsasabi. At nasa panig na ho sa Malacanang naman, nasa kanila na yan kung paano nila i-correct at para makabawi po o kunin ulit ang tiwala ng taong bayan at pagbutihin ang kanyang trabaho bilang Pangulo ng ating bansa.
Okay, maraming salamat po. Huwag ho niyong kalimutan na mag-share at i-like. At syempre, mag-subscribe dito po sa ating YouTube channel. Ito po, syempre, sandali, Eli Saludar lang po. Maraming salamat po mga kababayan. Magandang araw po sa ating lahat. Muli, ito po si Ka Eli.